Hello guys, good day. Welcome back to our channel, Osh Practic Corner. Today's video we will discuss regarding the erosion and sedimentation control in construction project. Actually, this is the continuation of what we discussed on our previous discussion, my last video, the requirements on the safety measures and requirements on lead construction project. Actually, this is the continuation. This is a part of those scoreboard for on aiming lead certification of the construction project, right? So the first, mayroon tayong 8 points na i-discuss sa erosion and sedimentation control. Okay, una, number 1 is soil stabilization. So ano ba yung ibig sabihin ng soil stabilization? From the word stabilization, dapat stable yung soil. Okay? So, sa una kasing activity sa site, tinatawag natin yan na groundbreaking. So, dinidisturb yung ground. Ini-excavate natin. So, dyan papasok yung requirements ng excavation kasi may mga excavation yan. So, ibig sabihin, pag may excavation, pwede siyang mag-i-erode. Yung excavation, pwede siyang mag-collapse, pwede siyang mag-engulf. So, yan yung purpose ng soil stabilization. Kailangan yung mga excavated areas natin ay protektado. Ano ba yung mga requirements natin sa excavation? Okay? Marami tayong requirements dyan. Pwedeng lagyan ng protection. Okay? Meron tayong protection ng mga pwedeng tawag ito yung mga kahoy. Okay? Lalagyan mo ng protection or pwedeng sloping o pwedeng benching. Okay? So yan yung paggawa ng soil stabilization. Right? So titingnan natin lahat yan kung tayo ang ma-assign sa isang construction site na groundbreaking pa lang. So yun yung una nating titingnan, yung soil stabilization. Pangalawa, soil stockpiles. Kasi mag-excavate ka sa site. Okay? Mag-excavate yung construction site. Iba-iba. Kaliwat kanan yung excavation dyan kasi nga groundbreaking. Right? So, dadami at dadami yung soil stockpiles mo. So, ano ba yung requirements dyan pag medyo marami na yung stockpiles? So, ang requirement as per lead scoreboard doon sa checklist nila ay maglalagay ka ngayon ng pangtakip doon sa stockpile para pag umuulan ay hindi siya mag-i-erode, hindi siya kakalat doon sa site. So yan yung purpose ng pagtakip ng mga soil stockpiles mo sa site. Pero wag mo ring payagan kung ikaw yung ma-assign safety sa site, wag mong payagan na dadami at dadami yung stockpiles. Kailangan i-monitor mo rin at ipupwersa mo rin yung construction na dapat mayroong regular hauler para sa pag-aalis ng mga stockpiles, yung mga excavated spoil sa construction site. So mayroon kang regular na delivery or outbound disposal ng stockpiles ng soil. Okay? So lahat yan, huwag yung kalimutan na bawat implementation, bawat procedure, bawat mong kung ano man yung gagawin mo sa site, dapat mayroon kang report. Dapat dodokumento lahat yan dahil yan ay proof na ginagawa mo yung isang procedure sa site. Okay? Sa pag-dispose ng stockpiles, of course, mayroon tayong hauler. Okay? So, ano ba yung requirements? Sa sinasabi ko dun sa previous natin na video, pag hire ang ating kumpanya ng hauler, kailangan mayroon siyang permit sa DENR kasi itatapon niya yan at itatapon yan sa tamang tapunan. Okay? Landfill. Mayroon siyang permit sa DENR. So, kuhanan mo ng permit yon tapos i-compile mo sa yung documentation. Right? So, pangatlo, gravel mulching. So, sa groundbreaking mo, guguluhin talaga ng construction yon yung pinaka-ground niya. So, maputik talaga yan. So, ano yung requirements ng lead auditor dyan is
maglalagay ka ng gravel. Gagarbahan mo lahat yung site para maiwasan yung putik sa site. Okay? Medyo makapal yung gravel mulching mo doon sa heavy equipment na area. Tapos yung ibang site, kahit medyo manipis lang para sa mga tao na palakad-lakad din sa site. So, maiwasan yung putik, lalo na pag umuulan. Pag alikabok naman, pag tag-init naman, maiwasan yung alikabok kung naka-gravel mulching yung site mo. Right? So, yan yung pangatlo. Ang pang-apat, self-fencing. Kung makita mo yung mga construction site natin, lalo na sa Makati, mahigpit kasi yung Makati, mayroon talaga, kahit Makati, Quezon City, Mandaluyong, or sa Manila, yung mga construction site naka-fence talaga siya ng yero. Okay? Pero yung iba dyan, kung makita mo, yung pinaka-bottom ng fence ay wala siyang mga nakasakong buhangin. Yung bang mag-prevent ng mga tubig ulan, yung mga storm water, magpe-prevent siya. Okay? Kasi kung wala, ibig sabihin, pag umuulan yung site, pag malakas yung ulan at ang tubig, lalabas yan outside sa perimeter fence. So pupunta din doon sa public, sa drainage. Ngayon, yung mga putik galing sa site, pupunta doon sa drainage yan. So yan actually, yan bawal yan sa LGU, lalo na sa Makati, napakahigpit yung Makati. So sa lead requirements, kailangan nating maglalagay ng mga self-fence, anong tawagin na, mag-filter ng mga storm water. Kailangan natin yan. Okay? Actually, ang self-fence kasi yung parang parang net yan na iharang mo sa site Okay? Pero ang ginagawa sa ating mga construction site is yero na siya. So, ang additional na lang doon, wala namang problema yon mag-fence ka ng yero. Pero ang additional doon, ang pinaka-bottom ng fence mo, lalagyan mo ng nakasakong mga buhangin para sa mga storm water. Right? So, yan yung purpose ng self-fencing. Okay. Now, next. Pang-lima. Okay, storm water runoff prevention. Okay? Yung sinasabi ko, yung storm water runoff prevention, isa na yon. Okay? Maglalagay ka talaga ng nakasakong buhangin paikot ng site mo. Dahil para yung storm water ay maiwasan na makalabas sa site perimeter para maiwasan yung violation, lalo na talaga sa Makati. Napakahigpit sa Makati. So, kunting mga putik-putik lang galing sa site perimeter ay kung makita ka ng MAPSA ay talagang bibigyan ka ng violation. Okay? So, kung sino yung may project sa Makati, alam na nila kung gaano kahigpit ng Makati. Right? But hindi lang sa Makati, kundi sa lahat ng mga project gagawin natin ito, lalo na kung ang project mo ay lead project, so talagang kailangan mong gawin ito dahil isa ito sa mga nakalagay sa checklist ng mga lead auditor. Right? So, number 6. Okay? Number 6, street and site sweeping. Yung regular na pag-check sa site perimeter, sa paikot. So, kailangan regular siya na lilinisan ng mga tao dahil di mo maiiwasan. Meron talaga mga putik yan, may mga basura. So, isa yan sa tinitingnan sa mga auditor. So, kailangan laging malinis yung outside site perimeter mo, yung mga walkway. So, kailangan lagi siyang malinis at laging mayroong tagalinis na naka-assign. Right? So, kung may ina-assign ka doon ng mga sweeper, of course, lahat yan, pipicturean mo, gagawan mo ng dokumento, gagawan mo ng report on that particular day para later on, kung mayroon kang site lead audit, so mayroon kang mapapakita na ginagawa mo yung mga bagay na yon as they are required the site to do to comply para sa scoreboard. Okay? So may points yun, bawat report bibigyan ka ng points during audit. Okay? So number 7 is sedimentation tank. Ang sedimentation tank is pwede mo siyang gawin
yes, sedimentation tank is one of the requirements sa lead audit. Ito yung isa din to sa nakalagay sa kanilang checklist. So ang gagawin mo nito, usually ginagawa to sa sa project namin sa Makati, nilagay namin to malapit sa gate kasi double purpose siya. Pwede siyang una ang purpose, explain ko muna yung purpose ng sedimentation tank. Para siya pag umuulan, mayroong mapupuntahan yung tubig, yung storm water sa site, mayroong kang matatapunan kaagad. Hindi siya didiretso doon sa outside sa site perimeter. So mayroon kang mapaglagyan doon sa loob mismo ng site mo. Okay? So para pag dumami na 'yon, okay, pag dumami na siya, wala nang ulan, pwede mo na siyang ilabas. Okay, pwede, or kinabukasan kung maulan pa rin, pwede mo na siyang ilabas, pero paglabas mo naka-filter na siya, i-filter mo na 'yon. Dapat pwede naman 'yan, wala nang bawal 'yan kahit sa Makati. Maglalabas ka ng tubig galing sa site mo, walang problema 'yan. Basta tubig lang, hindi kasama yung lupa. So pag nasa sedimentation tank mo 'yan, magsisink na yung mga lupa doon eh. Kung nasa ibabaw, wala mga tubig na yun. So, ipifilter mo pa bago mo ilabas. So, safe siya sa environment. So, dual purpose ang ginagawa namin dyan. Usually, nilalagay yan malapit sa gate dahil pag magwawashing yung mga drum truck, mga truck, palabas ng site, kasi minsan di maiwasan yung maputik talaga yung gulong ng site. Tapos paglabas galing sa site, papalabas, so medyo madala yung putik. So yan ay isa rin yan sa violation ng Makati. Yung ginagawa ng contractor is doon yan nilalagay yung sedimentation tank malapit sa gate. At the same time, pwede siyang magwawasing doon. Ang tubig na galing sa pinagwasingan ay hindi lalabas doon sa site, sa perimeter, kundi doon lang sa sedimentation tank. So maraming gamit. So mainam talaga na bawat site, lalo na pag nasa city ka, is mag-provide kayo ng sedimentation tank. Okay? Number 8, curb inlet protection. Curb inlet protection, makikita mo guys yung mga sa outside ng perimeter, kalsada, may gutter yan. May mga inlet yan ng tubig papunta sa main drainage sa ilalim. Okay? May mga inlet yan kung makikita ninyo sa labas ng fence ninyo sa may kalsada, gutter. May mga inlet yan na daanan ng tubig. So kailangan protektahan mo yon para hindi siya babara. Dahil kung mayroong tubig galing sa site mo, doon siya dadaan. So papasok lang doon sa drainage. Kung barado yon, magbabaha talaga yung kalsada. Again, kung mangyayari yon malapit sa yung site, ang project ninyo ang mapagkamalan ng LGU na dahil sa inyo bumabara yung drainage na yon or yung inlet na yon. So pero kung makita nila may nakalagay kang mga protection doon, hindi na sila mag-iisip na galing sa inyo kasi nilalagyan mo ng protection eh. So ano ba yung ilalagay yung protection doon? Maglalagay ka ng protection, magsako ka lang ng mga buhangin, ipaikot mo doon sa inlet na yon para maiwasan yung mga lupa na papasok doon sa inlet or mga basura. Papalagay ka lang or maglagay ka ng net or maglagay ka ng mga nakasakong buhangin doon para maiwasan yung mga basurang papasok. Okay? So any protection that could protect the inlet on the main drainage outside the site perimeter, so gawin natin. Usually ang ginagawa talaga dyan is net or yung mga nakasakong buhangin. Okay? So I hope guys in this video mayroon kayong kunting natutunan regarding sa requirements dito sa lead construction project na kung saan itong erosion and sedimentation control ay nire-require talaga ng mga auditor na gagawin sa site. So actually yung ibang contractor hindi talaga sinusunod ito, pero kung ang project mo ay lead project, nag-i-aim siya na maka-achieve ng lead certification, kailangan talagang gagawin tong mga steps, mga points na ito. Okay? So, uulitin ko, ano ba yung requirements ng erosion, sedimentation and control? Una, soil stabilization. Pangalawa, soil stockpiles, meron kang protection, regular disposal or outbound.
Okay? Pangatlo, gravel mulching para maiwasan yung putik or alikabok sa site. Pang-apat, silt fencing para maiwasan yung flood, ang tawag nito, storm water. Okay? Para prevent mo yung storm water na lalabas sa yung fence. Okay? Pang-anim, street and site sweeping, regular na clearing sa site perimeter. Okay, pang-pito, sedimentation tank, right? Para pag malakas yung ulan, meron kang pagtapunan ng storm water. At ang pang-walo is curb inlet protection para sa mga drainage. I hope guys, meron kayong kunting natutunan sa video na ito, and don't forget to watch my next video. Maghahanap ulit tayo ng topic, kung ano yung pwedeng mga topic na makapag-share tayo ng kunting kaalaman para sa ating mga kabaro na mga safety na hindi pa masyadong aware sa mga requirements, sa mga topic na ito, at sa mga brothers natin na nag-a-aspire na magiging safety officer. Okay? So I hope guys, sa sunod na mga video, panoorin nyo pa rin, and don't forget to subscribe my channel para naman magkaroon ako ng mga subscriber at magiging updated kayo sa next video. Salamat guys, and God bless.